2 weeks na lang mga kababayan, eleksyon na. Kailangan nakadesisyon na po tayo. Ang iboboto natin, hindi pro-China. At ang ina-number 1 natin sa Senado, pagka-senador mga kababayan, si Secretary Abalos. At ang magandang balita mga kababayan, si Secretary Abalos, pumasok na sa Magic 12. Yan po sa latest survey ng Tangere. Number 1, solid sa Senado, Abalos sa balota. Pasok na po tayo sa top 12. Maraming salamat. Yan 40%, 40.6%. Mga kababayan, sa Tangere April 22 to 25, Benor Abalos 7 to 10. Ang ranking niya from 7 to 10. Sa Okta Research Survey naman, April 10 to 16, nasa 11 to 19. Nasa 28.8%. So, paakyat siya, mga kababayan. Ito yung latest sa Tangere. Halos dumoble po yung kanyang ratings. Top 12 na po siya. Effective ba niya, Mr. Maravillas, yung mga promotions mo? Isa lang ako sa sumusuporta mga kababayan sa ating susunod na senador na sigurado tayo magiging kasangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtupad mga kababayan ng mga campaign promises, lalo na po sa pagkain. Ito po si Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila factory in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito kung ako'y congressman. Pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Huwag ilagay po sa peligro yung ating bansa. Never nating iboto po yung mga pro-China, mga traidor sa ating bansa. Huwag isugal po ang future ng ating mga kabataan, lalo ng sovereignty ng ating bansa po. Ano Mr. Maravillas, ang latest na mga balita? I think mga kababayan, yung pambabalahura ni Sara Duterte sa kampanya na dinala niya ang laban sa Maynila sa kanal. Baka po malapit ng matuldukan. Kasi base dito sa mga latest na balita, mismo sa bibig ni Sara, kasama daw siya mga kababayan sa susunod na bibit-bitin, i-deliver po sa dahig. Ito yung report ng Bilyonaryo News Channel kahapon. BP Sara Duterte among many listed to receive arrest warrants from the ICC. Pero before ko ibigay sa inyo mga kababayan at pag-usapan ang balitang yan, dito muna tayo sa Joke Time. Para relax lang po tayo. Padala po ni Arnold Bautista. Ito'y kwentong kompetisyon ng samurai. Amerikano, Hapon, tapos Pinoy siyempre. Una yung Amerikano mga kababayan. Ginawa ng Amerikano, pinalipad yung langaw. Tapos, winasiwas niya, 2 wasiwas lang po ng samurai. Pugot agad yung yung ulo ng langaw. Sunod yung
yung Hapones. Pinalipad yung langaw. Isang wasiwas lang ng samurai. Tanggal yung pakpak ng langaw. Bagsak yung langaw. Next yung Pinoy po. Pinalipad yung langaw. Grabe, umabot ng 100 times yung wasiwas. Magta 30 minutes mga kababayan na wasiwas yung Pinoy. Then maya-maya yung langaw bumagsak sa palad ng Pinoy. Sabi ng sigawan yung mga tao, boo, boo. Parang walang nangyari sa langaw, buhay pa rin yung langaw. Sabi ng Pinoy, tika muna, tingnan ninyo, isom ninyo ng kamera yung langaw. Bakit ano nangyari sa langaw? Yung langaw niya, buhay siya pero natuli yung langaw. Imagine, 100 times na wasiwas, natuli yung langaw. Mas panalo yung Pinoy po. Mas matindi yung Pinoy sa samurai. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos ang cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw sa December, 10,000 pesos na. Ito. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong balita. Kasi si Sara Duterte, aminado, kasama daw siya doon sa mga nakalista to receive arrest warrants from the ICC. Ito yung sinasabi natin mga kababayan noon pa. Nabalita na to matagal na mula sa Vera Files. Kasama talaga po siya. Kaya sabi ko nga, itong ginagawa na pandalait ni Sara Duterte, nag-iikot, walang tigil po sa pagmumura. Kaya nga galit na galit po yung anak ni Congressman Benny Abante ng Maynila. Wala ka man niyang niambag man lang, sabi ni Attorney Princess Abante. Pumunta ka niya dito, dumayo. And worse, pinaintulutan ni Isko Moreno na umakyat sa entablado para insultuhin, balahurain mga kababayan yung mga congressman ng Maynila, including Congressman Benny Abante. Dinurog po niya ni Attorney Princess Abante, anak ni Congressman, itong si Sara. O ngayon, sa mga analysis natin, do or die na kasi si Sara Duterte. Anong pamanan niya? And by her own admission, wala man niya sa aking mawawala na. Talagang wala nang mawawala sa kanya. Kasi sabi niya, hindi man niya ako kandidato, pwede ko anyang aladkarin yung laban sa kanal. Kaya ko anyang dalhin yung laban sa kanal. Ganun katindi mga kababayan. So this is a sign of desperation. Kasi alam na alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya mga kababayan. Kaya nga doon sa speech niya, iwan ko kung bakit si Sara Duterte mga kababayan, inimbita pa bilang speaker sa PNPA. Siguro kailangang panagutin mga kababayan kung sino yung opisyal, yung mismong direktor ng Philippine National Police Academy. Ayan Sara Duterte to new cops. Don't betray a Filipino. Pinulitika mga kababayan ni Sara yung Philippine National Police. Yan dinamay mga kababayan. Kaya nang mabasa ko yung balita, sabi ko, bakit pinahintulutan ito? Bakit of all officials, ang isang Sara Duterte pa, ang inimbita na maging speaker po dito sa PNPA? Yan sabi dito, Vice President Sara Duterte on Monday told new police officers to uphold integrity by not allowing themselves to be tainted by wrongdoing such as betraying and surrendering a Filipino to a foreign body. Duterte made the pronouncement as she congratulated the Philippine National Police Academy Sinaglawin class of 2025 and thanked them for choosing a path that is rough, demanding, and may even be extremely perilous. Sabi niya, sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali katulad ng pagkanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Sabi po ni Duterte sa kanyang congratulatory statement.
Wala niyang kapatawaran ang pagsuko at pagpakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipino na naglingkod ng tapat sa ating bayan. Just like those who completed this course before you, you are presented with a choice to become citizens who will uphold the interest of the Filipinos above all else. Yes, sabi dito ng mga nag-react, hindi nagustuhan yung speech ni Sara. The most corrupt VP of all time, sabi ni Boy Di Salisa. Sabi ni Yang Baron, tatay mo buong bansa ang gusto isurrender sa China. Sabi ni Rick Isurena, tell your father to not give away our Philippines to China. Sabi ni Ses Mamaril, how about the law of the Bible? Thou shalt not kill and thou shalt not steal. Sabi ni Cliff Nadroff, highest form of betrayal is killing fellow Filipinos. Yung tatay niya, at least buhay na buhay mga kababayan. Binibigyan ng due process sa ICC. Yung mga biktima ng AJK, paulit-ulit nating sinasabi, 30,000 sila. Walang due process. At least siya, sinurrender lang. At pwede pa niyang bisitahin mga kababayan at kausapin kasi buhay. At nagawa pa nila, kumuha ng mga kababayan ng pinakang best lawyer to defend her father in the international court. What about yung mga victims? And more than 100 mga kababayan sa kanila, mga bata. You see? Sabi natin mga kababayan, ang dapat may karapatan na magalit yung mga pamilya ng biktima, hindi si Sara Duterte. Tapos ngayon, ginagatungan niya yung PNPA, pinopoliticize niya. Kaya sabi natin, kailangan siguro ipatawag ni General Marbil, yung Director General ng PNPA. Bakit of all people, of all leaders ng ating bansa, bakit hindi na lang yung ating Pangulo yung inimbita? Bakit si Sara Duterte? Pati yung PNP na dapat apolitical, yung speech niya, ginawang politika. Di ba? Hindi nagustuhan po ng ating mga mamamayang Filipino. Yan mga reactions po. Lahat kontra sa kanya. Sabi ni Asama Saldi Jr., never betray with fellow Filipino but sell the country to Chinese. Also corrupt the funds from the Filipino taxpayers. Sabi ni Johal Maulana, Ma'am BP, with all due respect, uniformed personnel are not supposed to serve or maging loyal sa isang politiko. They take us to serve, honor, and protect the Constitution. Chain of command and abide and implement the law. Inuulit ko po, huwag maging panatiko at pansariling interes lang iniisip. Sabi ni Tam Bayaborda, no to pro-China. Sabi ni SAPM, do not surrender the Philippines to China. Rico Cortez, no vote, PDP laban, pro-China. Sabi ni May Stanislaw Harder, hay nako, bakit ba di maintindihan ng mga family ng victims ng AJK, war on drugs? Ni Digong, nasa ICC, direct sila na nag-file ng kaso. Wala dito sa Pinas na kaso na file dahil time ni Digong, alam nila walang mangyayaring hustisya. Sabi ni Ilakim Tipait, pagbawalan na yan sa mga importanteng ceremonies, graduation events, launching, etc. Sabi ni Alvin Makatangay, naku BP, ang galing mo magsalita, pero kayo ang protektor ng mga Chinese, itanong mo yan sa tatay mo. Bakit kundi kayo pro-China, di mo nan lang ipagtanggol ang mga military sa West Philippine Sea habang wina-water cannon ng mga Chinese. Wala ka man lang komento sa ginagawa ng mga Chinese. Sabi ni Andre Santos, to make it happen, do not kill your fellow Filipinos, especially the poor, the innocent, and the helpless. Sabi ni Mimik Pagonsan, what happened to PNPA? Ba't nandyan yan? Huwag ninyong sabihin you support pro-China. Sabi ni JJ Lian, YW, ayaw namin sa pro-China, lalo na sa communist country. Sabi ni Tess Itak Pantalyon, do not surrender our sovereignty, our WPS to Chinese, allies of Duterte's. Sabi nitong di maintindihan ang pangalan, tatay mo naman nag-surrender ng West Philippine Sea.
sa China. Kaya mas okay na yung tatay mo, isurrender namin sa ICC para safe ang mga Pilipino. Oh, you see? Nabasa ninyo mga kababayan, narinig ninyo yung mga binasa nating mga reactions. Wala man lang kumampi sa mga pinagsasabi po ni Sara Duterte. Ngayon, sabi natin kanina, I think ito po ay dapat siguro tingnan. Paimbestiga ni General Marbil, bakit of all people, ang isang Sara Duterte ang inimbita. Pinulitika tuloy po yung PNPA, new graduates. You see? At dapat siguro tanggalin sa posisyon kung sino man yung direktor ng PNPA ngayon. Papanagutin po, mga kababayan, sa kanyang ginawa. Hinayaan niyang magamit ang PNPA para sa politika po ni Sara. O ngayon, balikan natin yung kwento. Aminado si Sara. Nasa lista na siya po sa susunod na isi-serve ng warrant of arrest. Yan sinulat ni Carlo Kawili. In a statement Sunday, Vice President Sara Duterte revealed that she is aware of a list of individuals who may be arrested by the International Criminal Court, which included herself and several prominent Duterte allies. Yes, I am on the list. There are many of us on the ICC list, sabi po niya. O bakit niya Mr. Marabilia sinasabi niya ngayon? Siguro para kumuha ng simpatya mula sa kanyang mga supporters po na mag-unite para pigilan mga kababayan ang ating mga authorities na iserve. Matulad siya sa kanyang tatay. But I think mga kababayan, it is just a matter of time. Baka nga po, hindi na umabot ng eleksyon or immediately after the election, hindi na umabot pa ng impeachment trial. Kaya halimbawa man mga kababayan, si Sara sumalang sa impeachment trial tapos hindi kinonvict ng kanyang mga kaalyado. Kasi halimbawa may mga senador siya na naipanalo tulad ni Amy Marcos. Pero si Amy Marcos po malabo na. Pero halimbawa pa, may mga incumbent senators na pumabor sa kanya na hindi re-electionist po. Useless pa rin mga kababayan yung kanilang magiging judgment. I-acquit man si Sara Duterte kung halimbawa si Sara po iserve na sa kanya yung warrant of arrest tulad ng isinerve sa kanyang tatay at isiserve kay Senator Bato et al. I think pati si Bongo po kasama doon sa lista. Yun ang unang report mga kababayan. Mamaya i-search ko po yung DIRA files pag makuha ko pa yung balitang yan. So sabi niya, yes, I am on the list. There are many of us on the ICC list. Sabi po ni Sara. BP Sara explained that she realized her name was on the ICC's radar after a visit to The Hague. She recounted that initially, she was able to meet with her father regularly. However, this changed and they stopped allowing her daily visits. After that, they started recording the conversations I had with President Duterte. So, we understood that they were listening to our discussions, sabi po ng Vice Presidente. According to her, several other individuals are also on the list of those who might be targeted for arrest by the ICC, including re-electionist senatorial candidates Bongo and Ronald Bato de la Rosa. So, mismo nang mula sa bibig niya, mga kababayan, na si Bato at saka si Bongo nasa lista po. Kasi po si Bato, di ba yung sinabi ni Colonel Espinido, sangkot si Bongo, mga kababayan, sa AJK. Yung reward money, at ang sabi, galing sa Pogo yata, yung mga binabanggit. So, yung mga boboto pa kay Bongo, kasi nagtatap si Bongo, pati si Senator Bato, malamang alibawa manalo pa sila, useless na rin yung boto ninyo kasi bibit-bitin man lang po ng ICC through Interpol. The same procedure. Ang mangunguna mga kababayan sa pagsiserve ng warrant of arrest, sigurado si General Torre. Si General Torre pa rin. With General Marbil. Lahat yan, mga kababayan, tulad ng ginawa kay Digong. So sabi ni Sara, it's not just me. My name is still far
down the list. Among the first names on the list are Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Abayalde, and former Police Generals Danao. In Karamat, Bongo's name is also on there. They will be prioritized before me. De la Rosa had recently stated that he is willing to face the ICC after previously considering going into hiding or seeking refuge in the Senate should the court issue an arrest warrant. Ayan po, mga kababayan, an admission mismo ni Sara Duterte as reported ng Billionario News Channel. Yes, I am on the list. Ayan, si Bato, si Bongo, si Abayalde, si Danao, si Karamat, nandyan mga kababayan sila. Kaya ginagawang kampanya ni Sara Duterte supporting the candidates ng PDP laban, do or die na po ito. Patapo na po mga kababayan si Sara. Alam na alam niya. Maka-iska po pa, maka-ligtas siya mga kababayan dito halimbawa sa impeachment trial. Hindi siya makonvict. Bibit-bitin din siya. Wala pa rin siyang kawala mga kababayan. Ito yung mga sword of Damocles laban sa mga Duterte and allies. Nasabi ko sa inyo, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ito, na involvement nila sa kaso, nangyari ito during the time ng kanyang tatay. Ang AJK, mga kababayan, nangyari sa war on drugs ng kanyang tatay. At saka, yung pagkasabit ni Sara, kasi yung inimbestiga pong AJK, hindi lang yung presidente yung kanyang tatay, kundi nung mayor pa siya sa Davao. At pati, nung mayor din si Sara Duterte. Di Mr. Maravillas, yung masasabi mo doon sa press con ni Amy Marcos. Nagpa-press con po si Amy Marcos. Ayan sabi rito, Senator Amy Marcos claims Duterte arrest a group effort. Group effort yan po, hindi, mali yung Group effort, ito yung tama by the administration. Orchestrated by the administration. Wala mang bago po sa kwento ni Amy Marcos. At ang tingin ko dito, desperate move din niya para makuha ang solid support ng mga DDS. Kasi duda pa rin sa kanya yung mga DDS. Yung mga Marcos loyalists, mga kababayan, binasura na si Amy Marcos. So, out of desperation, ito yung ginagawa niya. Hoping na baka makapasok pa siya sa Magic 12. Pero tingin ko po, ang ginagawa po ni Amy Marcos, self-distraction din po. Sinira din niya yung kanyang sarili, yung kanyang politika, dahil sa pagdikit niya sa mga Duterte. Di ba po? Choice niya to, mga kababayan. Pinagkanulo niya yung kanyang kapatid. Siyempre, yung mga mamamayang Filipino supporting the president, hindi magugusto na ganon-ganonin ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na pinagpalit sa mga Duterte na walang tigil sa pagsira at pagbanta, paninira at pagbanta sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung press con. Ito po si Amy Marcos na ang sabi ni Sara Duterte, nagpalit ka na niya ng apelido mo. Ay, Romualdez pala niya. Yung apelido mo niya. Doon sa Tondo, Manila, meeting ni Isko. Habang nilalait ni Sara Duterte yung kapatid ni Amy Marcos, yung ating Pangulo, pumapalakpak si tuwang-tuwa, humahalaklak si Amy Marcos. Sabi ko sa inyo, self-distraction ginagawa ni Amy. Anyway, matanda na ito si Amy. Alangan naman sawayin natin. Hayaan natin siya na sirain yung sarili niya tulad ni Sara at ni Digong. Di ba? Bulag na bulag sila sa kanilang ginagawa. Pakinggan po ninyo mga kababayan, press conference of Senator Amy Marcos, April 29, 2025, Senate of the Philippines. Senate of the Philippines. Ang tawag ko, further findings. Subalit naglabas na ako nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to
announced that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon. Kinulayan niya ng politika. Inugnay mga kababayan yung Kongreso kasi galit siya kay Martin Romualdez. Ganon mga kababayan. Yan ang malinaw na script ni Amy Marcos. Kasi ang basa natin, ito analysis natin. Ang gusto ni Amy, ang susunod na Pangulo, si Sara Duterte. At malamang gusto niya siya yung Vice President. So, palitan lang niya tayo. Next, tayo na uli. Ayaw niyang makapasok makasingit si Martin Romualdez. O, diba? Na si Martin Romualdez po ay siyang knight in shining armor ng ating Pangulo. Gustong patalsikin po kaagad. Hindi na nga makapaghintay. Gustong ikodita po ni the little girl. Doon nagsimula po yan. Para alisin yung proteksyon sa ating Pangulo. Ma-impeach yung ating Pangulo. Then, uupo kaagad na presidente si Sara. Yung GMA playbook. Yung nangyari kay Irap. Yun po ang malamang plano. Kaya galit na galit sila kasi nasupla. Kaya ito yung narrative ni Amy Marcos. Malinaw na pinopolitika nila, inuugnay nila. Mga kababayan si Martin Romualdez. Kasi si Martin, napiperceive nila na tatakbo sa pagkapangulo. Di ano man ang problema kung halimbawa may plano man yung tao. Sila lang ba ang may karapatan na mangarap? Kung isipin po, si Martin Romualdez, mas capable na bilang successor ng ating Pangulo kaysa kay Sara Duterte or kay Amy Marcos. Di po ba, mga kababayan? But anyway, ituloy natin yung press con niya kasi kinulayan niya ng politika. Ugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen, siyempre magbabago ang posisyon kasi walang tigil sa pagbabanta yung dating Pangulong Digong at si Sara. Kung hindi sana nanggugulo, nagbanta na nagbanta. Walang tigil yung maisog rally. Kahit man ako, yung gagawin ko. Tama lang yung ginawa po ng ating Pangulo. Di ba? Alangan man, ayaan na lang niya na pagbantaan at wala siyang gagawin. Iniinsulto, tinatawag na adik, bangag. You see? At sinasabing weak leader. O ngayon, tulala sila mga kababayan kasi yung sinasabi nilang weak leader, ang kinikilalang strong leader si Digong, binitbit ng Interpol, sinurrender sa ICC. Pero una niyan, yung powerful na kaibigan nila, kaibigan din ni Amy Marcos, si Pacquiao, pinakulong. O diba? Mga kababayan, in-underestimate ninyo ang kakayahan ng ating Pangulo. Inaboso ninyo ang pasensya. Hindi kasi makapaghintay. Napakalayo pa yung 2028. Inappoint na ni Sara yung kanyang sarili as designated survivor. Ang ibig sabihin, ready siya to take over. Diba? Ibalik natin mga kababayan ang punong-puno ng politika.
na pananalita ni Amy. Pero binabaliktad niya na pinulitika daw yung dating Pangulo. Isidigong po yung namulitika. Kung nanahimik na sana siya, hindi ito nangyari. Yan ang malinaw po. Kung hindi niya inaway-away yung ating Pangulo, at ni Sara, hindi niya inaway-away yung ating Pangulo, wala itong nangyaring ganito. Pinilit nila yung kamay ng ating Pangulo na gumalaw. Yan ang malinaw. Tapos minamasama ni Amy Marcos na nagpulong. Alangan man walang pulong. Nag-group effort niya, nagplano. Saan ka nakakitang dating Pangulo? Aarestuhin ng Interpol. Pagkatapos, hindi ka magpaplano kung paano ang gagawin. Masama ba ang magplano? Ang masama ang hindi ka magplano. Kasi this is, tawag dito, unavoidable circumstances. Bakit? Talagang maglalabas mo yung ICC ng warrant of arrest. Ginusto ba yun ng ating Pangulo? Hindi po. Hindi man pwedeng magdikta sa ICC yung ating Pangulo. Tama po? Nagreklamo po sa ICC yung mga biktima, pamilya ng mga biktima, kasi magsisik sila ng hustisya. Kasi during the time ng dating Pangulong Digong, wala silang makitang hustisya. Naiintindihan mo na Amy Marcos? Siyempre hindi, kasi kumampi ka sa kalaban ng bayan. Ituloy natin, mga kababayan. Sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Mali. Walang plano ang gobyernong pabagsakin ang mga Duterte. Ang nagpabagsak sa mga Duterte, sarili nila. Kasi hindi sila nanahimik, nanggulo sila. Hindi may paliwanag yung confidential funds na alangan man walang gagawin yung Kongreso. Hindi lang i-impeach. May obligasyon na panagutin ng Kongreso si Sara Duterte. Lalo pang pinagbantaan na ni Sara mismo, yung ating Pangulo, First Lady, si Martin Romualdez. At yung tatay mo gusto pang ipahukay, pero wala kang statement. Yun ang napakasama doon. Kaya hindi ka mananalo. Sinusumpa na po kayo ng mga Marcos supporters. Yan ang malinaw, Amy Marcos. But anyway, ituloy natin ang litany. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating. Ang malinaw, yung planong pabagsakin, yung kapatid mo. Sige yung maisog rally. Recorded yung mga pagbabanta na ituladan niya sa inyong tatay, palayasin sa palasyo. Hindi ba yun ang sinasabi ng mga Duterte? O matulad sa mga Romanov. Yun, ang malinaw. Nasubaybayan po namin. Kaya itong narrative po ninyo, ang naniniwala lang yan kayo at mga kakampi ninyo. Yung mga mamamayang Filipino, itong pa-presscon po ninyo, hindi man po maniniwala. Lalo kayong isusumpa ng mga mamamayang Filipino, Amy Marcos. Ituloy mo lang yan, ang self-destruction na iyong ginagawa. Institusyon para hadlangan, makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Wala pong nanira sa mag-ama. Ang sumira sa pangalan ng mag-ama, yung bibig nila mismo, nasirang-sira. Magmura ka ba ng magmura at pagbantaan yung ating Pangulo na hindi man nakakaano sa kanila, sub-sub sa trabaho? Kaya nga, lahat ng kanilang ginawa, nag-backfire sa kanila. You see, walang kailangang sirain sa kanila. Sila mismo ang sumisira sa kanilang sariling buhay. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasat tungkol sa EJK. Pinalawak noong Agosto 2024
Kailangan gawin yon. Kasi may nangyari na crimes. Crimes against humanity in human rights violation. Ano pang silbi ng Commission on Human Rights? Committee on Human Rights ng Congress? Ba't pa nagkaroon ng Committee on Human Rights sa Congress kung hindi sila mag-imbestiga tungkol sa mga human rights na violations na nagawa during the Duterte administration? Yung pagkamatay ng 30,000, more than 30,000 na mga AJK victims. So, ang ibig mong mangyari, manahimik lang yung Congress. Yun ang masama doon. Kung nanahimik yung Congress, walang ginawa. Tapos nagsisweldo from the taxes of the Filipino people. Yan ang masama. Ituloy natin. Doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong Tama lang yung pagbuo ng Quadcom. Kung hindi binuo ang Quadcom, malamang nahulog na sa kadiliman, dire-diretso ang ating bansa. Kasi pati yung mga properties ng ating bansa, yung mga kalupaan, pinakyaw na ng mga Chinese. ng mga may-ari ng Pogo. Di ba? Botit na gano. Botit nag-imbestiga, binuo yung Quadcom. Yun ang dahilan. At yung Quadcom suportado based sa survey ng majority ng ating mga Filipino. Kaya nga po pag nag-imbestiga yung Quadcom, thousands, umabot sa 50,000, 80,000 ang live na nanonood po. Parang Netflix po. Malayo yung Senado o yung investigation po ninyo. Ilan lang yung nanonood doon. Walang magka-interes sa investigasyon po ninyo. You see? Huwag kami, Amy Marcos. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.